Hello mga kapatid, magandang hapon po. At kumusta po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at damdamin natin. At magdasal tayo ng 3 o'clock prayer. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, with the source of life, flowed out for souls in the ocean of mercy. Open up for the whole world, a fountain of life. Immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus, a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, quick live lang po. Meron akong binasahan tayo ng video sa ating mga mahal na kapatid. At bibigyan natin ito ng liwanag. Okay. So, ito po, yung kapatid natin. Pinasa po ito. Isa pala itong Bible Baptist. So, sasagutin natin. Salamat po sa mga kapatid. Marami akong nabasa, mga komento. Greetings pala ni Pastor Rian Fuentes or Bishop Rian Fuentes. Dahil yung pastor at obispo interchangeable daw. Pero ang totoo, hindi po. Iba yung pastor, iba yung obispo. Sa Greek po is poimen, yung pastor or pari. Sacerdos. Sacerdos is Espanyol. Ang pastor is, pastor is poimen. Pero yung obispo is episcopus sa Greek po. No? Yung sacerdos is pari po yun sa Spanish. So ito po, Bible Baptist, ano ba itong? He is assured unto them that put their trust in Him. Bible Baptist So, pag pala Word ito. of God ang pag-uusapan po natin, kaibigan, Bible month emphasis nga Ito po. kay Father Darwin. Sorry. Pinapili siya kung saan siya Sorry po. ipili, sa Bible o sa reference o historical or encyclopedia. Alam mo ba yung sagot niya? Sa simbahan. So, sa tanong lang, sa simpleng tanong, alam mo ba yung sagot ang layo? Talagang hindi nag-aaral o wala tong alam si Darwin eh. Simple na question, iba yung tanong. Kasi sabi niya, ang church daw ay pillar and ground of truth. Tama naman. Sabi ni Apostle Paul. Pero, ang tinanong niya kasi, saan ka maniniwala, sa Bible o sa referensya? Hindi niya inamin ang Bible, hindi niya inamin rin yung referensya. Kasi sa church daw. Para malaman mo lang, sa lahat ng ating mga kaibigang Katoliko, para malaman nyo, sino ba ang nauna? Sino ba ang nauna? Ang church o ang Word of God? Sino ba ang nauna? Ang church o ang Word of God? O ang encyclopedia? Ang nauna, kaibigan, John 1:1. John 1:1 po. In the beginning, wala pang creation ha, wala pang lahat, wala pang langit, wala pa lahat. In the beginning was the Word. Word is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang nauna, kaibigan, hindi po ang church. Ang Word of God po. Yun yung punto niya. So, ang Word of God daw nauna pa dahil sa, nandyan yan sa John chapter 1 verse 1. No? So, i-explain natin ito mga kapatid ha. Bakit maniwala tayo sa simbahan? So, hindi sila maniwala sa kanilang simbahan. No? So, maniwala sila sa personal opinion nila. Babasa sila ng Biblia. Pero yung personal opinion nila, ang
sinusunod nila, hindi po yung kanilang simbahan. Kaya nga, alam nyo ba na umaabot na po yung Christian denomination sa mga Baptist is 200? Hindi pa kasali yung mga independent na Baptist Church na sabi nila ay umaabot po ng more than 1,000 Christian denomination. Dahil yan sa pagbabasa nyo ng Biblia, independent yung pag-interpret nyo sa Biblia. Sa amin, para hindi kami magkahiwalay-hiwalay, yung simbahang Katoliko, meron kaming tinatawag na magisterium, the teaching authority of the church, para hindi naman magkawatak-watak ang mga miyembro. Tingnan nyo po, yung grupo ninyo nagkawatak-watak na po. Hindi katulad sa amin, may Catechism of the Catholic Church kami. United kami in doctrine, united kami in liturgy, united in faith. No? Basta Roman Catholic ha, hindi yung mga humihiwalay na. No? So yung John chapter 1 verse 1, hindi po yun word of God. May dalawa kasing word of God, no? Verbum inspiratum. Ano ba itong word of God inspired? Ito po yung Biblia, verbum inspiratum, inspired word of God. Pero yung kino-quote niya na John chapter 1 verse 1, hindi yun verbum inspiratum. Pangalawa is verbum incarnatum. Hindi po yun salita ng Diyos. Hindi po yun katulad sa Biblia. Biblia ay aklat. Pero itong John chapter 1, hindi po ito aklat. Persona po ito. Ang ating Panginoong Jesucristo po yan. Hindi po yan Bible. Kapatid, no? Ito po ay reminder ko lang sa iyo ha. Hindi na naging Biblia si Kristo. Si Kristo ay persona, hindi aklat. Ang tinutukoy po sa John chapter 1 verse 1, hindi po yung Holy Bible. Ang tinutukoy na nandyan na sa panahon pa, so wala pa ang mga buong daigdig, ay si Kristo po yan. No? Basahin natin ha. Dahil hindi nyo distinguish ang verbum inspiratum sa verbum incarnatum. Incarnatum is incarnate. Inspiratum is inspired word. So, yun kapatid ha. Dahil, sino po ba ito? Salita? Aklat po ba ito? Hindi po. Hindi po, kapatid. No? Siya po ay hindi ko kilala na sinishare lang sa atin. Pero sasagutin lang natin. No? Before natin sagutin yan, mga kapatid. So, gumagamit sila ng online. Natawa ako kay Pastor Rian. No? Gusto niya ipakita daw na meron siyang Britannica Encyclopedia. Picturean niya. Hanggang ngayon, hindi pa. Yung pinipicturean niya ay iba. Hindi ko naman yung tinanong, yung Catholic Encyclopedia. At yung Catholic Encyclopedia din, ay nagpatunay nga yung dala niya na Encyclopedia Americana. Nahuli natin. Nandun pala, Bishop of Rome. First Pope pa. Siguro yung term Pope, late na yung title na formulate. Pero yung office, nandyan na. Yung office niya ay Bishop of Rome. Okay. Nandyan na yan. Okay. And then, hinintay natin na mag-post siya na Britannica Encyclopedia. Na merong nagsasabi doon na si Pedro, yung Bishop of Rome, is unhistorical. No, nag-search naman tayo, mga kapatid. Nag-search tayo ng, before natin sagutin itong kapatid natin. No, nandito, Britannica po ito, online. Hinahanap ko talaga yung kanyang online. Hindi ko nakita. Ito yung nakita ko. Throughout their history, the bishops of Rome enjoyed great respect
and veneration because of the antiquity of their see. Antiquity, meaning it is apostolic connection. It's historical orthodoxy. Orthodoxy, historical orthodoxy. Hindi sinasabi dito unhistorical. Si kapatid na Rian, no? Sana mabasa mo ito. Wala talaga. So, ang pinakita niya dun sa sa projector, yung Catholic Encyclopedia. May Catholic Encyclopedia naman. Pero ang binabasa niya, yung online Britannica. Grabe, no? Kita ninyo yung deception ng ating mahal na kapatid. Kung hindi natin susundan, mga kapatid, parang makapaniwala ka na totoo. Kaya nga, sabi ni Hitler, no, kung gusto nyo mapaniwala yung mga tao, ulit-ulitin natin yung mga kasinungalingan para mapaniwala natin sila na mapaniwala natin sila sa katotohanan na hindi naman katotohanan. Grabe yun si propaganda ni Hitler. Grabe yun si Hitler, mga kapatid. Kaya tinitingnan ko yung quotation ni Hitler, mga kapatid. Sa talk ni Father Felix kahapon, grabe yung mga talk ni Father Felix, mga kapatid. Intense na intense. Marami tayong natutunan. No, sa laban Father Felix, no, kita kami ngayon. So, yun, no. So, ano yung sasagutin nito? Kapatid natin. Grabe naman itong kapatid natin. Just imagine yung salita ng Diyos, nandyan na daw. Pero itong salita ng Diyos, verbum inspiratum po ito. Incarnatum po ito. Itong John chapter 1 verse 1, hindi po ito Bible. Sabi niya, in the beginning, ating babasahin ha, susundan natin siya. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sino po ito? Hindi ito Bible. Mabihira ka naman, kapatid. Sino po ito? And the Word became flesh and lived among us. Persona po ito. Real person. Hindi po object. Yung book, yung Bible is object. So, yan kapatid ha. Magkaiba po ang verbum inspiratum. Ang verbum inspiratum is the Word of God, the Bible. Pero the verbum incarnatum is not a person. It is Jesus Christ Himself. So, sana po magdagdag po sa iyo yan, ha? Dahil parang wala kang distinction sa Word of God and the Word became flesh. Okay? May two kinds of word, ha? Verbum incarnatum, referring to Jesus, and verbum inspiratum, referring to the Word of God. Ulitin natin siya, ha? Ang Word of God, sabi ng Psalms, para malaman nyo, sino ba ang nauna? Sino ba ang nauna? Ang church o ang Word of God? Sino ba ang nauna? Ang church o ang Word of God? O ang encyclopedia? Ang nauna, kaibigan, John 1:1. John 1:1 po. In the beginning, was the Word. Wala pang creation, ha? Wala pang lahat, wala pang langit, wala pa lahat. In the beginning was the Word. So, akala niya Word of God yun. Word of God referring to the Bible. Hindi po yun Word of God referring to the Bible, referring to Jesus Christ. The verbum incarnatum. The word incarnate. It is a person. Pero the verbum inspiratum is not a person. It is an inspired books. Dahil ang Biblia is library. Books. So, kapatid ha, i-double check mo yung distinction mo dahil parang wala kang distinction. Word of God si Kristo pero person. Hindi aklat. Ikaw talaga, kapatid. So, sinagot lang natin, mga kapatid, ha? At makita ninyo yung kaibahan sa explanation sa kapatid natin ng mga pastor at sa greetings natin ni Bishop Rian Fuentes, no?
No. So, nag-enjoy lang ako na umuwi ako sa bahay ngayon at nasagot natin yung mga tuligsa nila at sasagutin talaga natin. Kapag hindi natin ito sasagutin, akala ng mga uninformed Catholics, uninformed na mga kapatid natin na mga ibang sekta, maniwala sila sa mga sinasabi ng wala namang katotohanan. So, yan po mga kapatid, ang sagot natin sa mga mahal natin na kapatid. At sana po sa mga followers ko na nandito, wag tayo na mag-comment na below the belt. Hindi po, un-Christian po yan. So, kita ninyo mga kapatid, hindi naman tayo na personal. So, ito po advice ko po sa lahat ng mga followers, just state the truth. No? Huwag tayong mag-personalize, no? Hindi maganda yan. Hindi matuwa yung Panginoon natin. Katulad ng, sasagutin na natin, mga kapatid, ng katotohanan. Hindi lang tayo magbigay ng mga masama, manghang na mga salita. Hindi maganda po yun. Hindi po makapa-inspire sa mga kapatid natin. So, kahit personal yung mga tirada sa akin, hindi ko binawaliwalalan natin. Ang importante po, mabahagi natin yung katotohanan ng ating pananampalataya po. Hindi naman ito personal ay mga kapatid. Doctrinal presentation lang po. So, pakiusap sa mga lahat ng mga CFD, sa lahat ng mga pastor, mga membro, hindi tayo mag-personalay. Just present your case. Just present your proof. Just present your evidences. That's it. No? Tinatawag ako na palahubog. Hindi naman totoo. 10 taon na po ako sa pagkapari. Wala po akong naalala na lasing ako. Iinom lang ako ng kaunti. Yan lang. Yan lang po. Simple as that. No? So, sana po every time magdiskusyon tayo, buong pag-ibig, buong respeto, buong pagmamahal galing kay Kristo. Just imagine na nagbabasa tayo ng Biblia. Natin yung ugali natin ay masama naman, hindi maganda. Okay? Yan lang po At sana po yung mga comment ninyo ay puno ng respeto, puno ng pagmamahal, puno ng paggalang. Yan lang po. Kung totoong nagbabasa tayo ng kasulatan, let us share the peace of the Lord. Let us share the love of the Lord. Ipakita natin na professional naman tayo mag-isip. Professional naman tayo mangumentaryo. Okay? Yan lang po yung natin, no? Yung reminder natin sa bawat isa sa atin. God bless po.